Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay pag-usapan natin ng tungkol sa registration yan. At saka marami sa mga kababayan natin ang nagtatanong at naghihintay nga ng registration. At umaasa sila, lalo na yung mga bumagsak sa exam, umaasa sila na makakapag-exam ulit sila. Pero sa tingin ko parang ngayong taon parang wala namang maganap na registration. Ewan ko lang, di natin sigurado. Pero ang mas maganda, lalong-lalo na yung mga bumagsak sa exam, focus na lang muna kayo sa pag-aaral kasi ngayong taon malabo pang matuloy ang registration kasi parang yung third batch ng mag-i-exam ngayong taon parang wala pa nga yatang schedule. Doon nga pala sa mga nagtatanong na kung kailan daw ang registration para sa exam next year. At yung iba nga nating kababayan nag-aalangan umuwi. At syempre kailangan nilang masigurado kung kailan talaga ang registration para mapaghandaan nila yung pag-uwi nila lalong lalo yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. At nagtatanong nga sa akin kasi pinaplano nila kung kailan sila uuwi. Kunyari ang registration February next year, syempre uuwi sila ng mga January para makasali sila sa registration para sa exam next year. At ang nasabi ko nga doon parang nasabi ko February or March magkakaroon ng registration next year. Pero pasensya na kasi ang pinagbasihan ko lang ay yung registration nitong taon na to na nangyari nung February 1 yata yun. At mas maganda niyan hindi ko rin sigurado kung kailan magbibigay ng registration para sa exam next year. At ang maganda niyan abang-abang na lang kayo sa sa website ng DMW para malaman niyo doon kung kailan talaga magkakaroon ng registration. Pag-usapan naman natin yung age limit at nakalagay nga sa sa qualification ng DMW pag yung nagkakaroon ng registration para sa exam ang nakalagay ay between February 13, 1986 to February 12, 2006. At ang ibig sabihin niyan, kung magkakaroon ng registration para sa exam next year, magkakaroon next year ng registration ay mababago yung taon niyan. Kasi alam nyo naman, tumatanda tayo, nadadagdagan ng edad natin. Siyempre, yung 1986 na yan ay mababago na yan. Magiging 1987 na yan to 2007. Kunyari, magkakaroon ng registration para sa exam next year. Hindi ko lang alam kung nababago yung buwan at yung araw. Hindi ko sigurado. Pero ang sigurado ko dyan ay mababago yung taon. Nung nakaraang taon ay 1986 to 2006. Ngayon, pagdating ng registration next year, ang mangyayari na dyan, mababago yung taon. Magiging 1987 to 2007. Yan. Ito ang mangyayari dyan. Palagay na natin na hindi na bago yung buwan at araw. Ang mangyayari dyan, palagay natin ganito, February 13, 1987 to February 12, 2007. Yun ang mangyayari dyan sa registration. Yung mga nalilito sa age limit, yan na lang ang pagbasihan ninyo. Yang February 13, 1987 to February 12, 2007. Yun na lang. Pag nakapaloob kayo, yung birthday ninyo at taon ng kapanganakan ninyo, nakapaloob dyan sa between na yan, ibig sabihin yan ay pasok kayo sa registration. May isang kababayan natin na nagtanong kasi nag-aalangan siyang ipagpatuloy yung pag-aaral ng Korean language kasi nga baka hindi siya lumusot sa registration, sayang naman. Oo nga, tama yun. Kasi kahit ako, mag-iisip din talaga ako. Kasi ganito yung sitwasyon ni kabayan, ipinanganak siya, February 12, 1987. Ngayon, kung susundin mo yung nakaraang registration, yung buwan at petsa na February 13, February 13, kung magre-register si kabayan next year kasi 1987 siya pinanganak.
Ang mangyayari niyan, palagay natin na hindi na bago yung buwan at petsa, ang mangyayari niyang registration between February 13, 1987 to February 12, 2007. Ngayon, si Kabayan ay pinanganak ay February 12, 1987. Iyon naman saklap. Ibig sabihin nun, hindi siya pasok. Kung sakali man na ganito yung mangyari, ganito yung sa registration, sa qualification ha, halimbawa lang to, yung between February 13, 1987 to February 12, 2007. Kung nakapaloob ang buwan, araw at taon ng inyong kapanganakan sa between na yan, ibig sabihin yan ay pasok kayo sa registration. Kung magkakaroon ng registration next year, pasok kayo. At ang daming ang atat na naghihintay ng schedule para sa registration, sa bagay na yan, walang nakakaalam kung kailan talaga. Walang nakakaalam, at pasensya na kung may nasabi ako nung nakarang video ko na magkakaroon ay ng registration ay mga February or March, pasensya na. At basta abang-abang na lang kayo, at mag-a-announce naman ang DMW niyan siguro mga 2 weeks o 1 week bago yung registration. Mag-a-announce yan sila, nag-a-update naman yan sila, at huwag kayong mag-alala, malalaman nyo yan. Isang nagtanong ng kababayan natin, na ang tinatanong niya ay paano daw kung nag-exam siya at the age of 37 at kunyari pumasa na siya, at nagkaroon na nga siya ng job seeker roster, nakapasok na siya sa pamimilian, paano daw kung 2 years o kaya ay almost 2 years ka bago nagka-employer? Ibig sabihin nun, malamang nasa 39 years old ka na nun, di ba? Hindi ka na, ibig sabihin, hindi ka na pasok sa age limit, di ba? Pero walang problema yon, basta pasok ka na, basta nakapasok ka na sa job seeker roster at nandoon ka na sa pamimilian, ay walang problema doon. Kahit 39 years old ka na, ay magkaka-employer ka pa rin. Walang problema doon. Kasi ako noon, nung umalis ako dito, nung unang alis ko ako ay 38 years old at may mga kasabayan nga akong 39 years old na. Walang problema doon. Basta nakapasok ka na sa job seeker roster, ay may posibilidad ka nang magka-employer. May pag-asa ka nang magka-employer. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood, at sana ay may natutunan kayo sa video ko ngayon, at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!